Si Lloyd ay isang kaawa-awang talunan na sinunog ng buhay dahil sa pagiging mahina. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon at muling magkatawang tao na may walang limitasyong kakayahan sa mahika. Kaya, sinimulan niyang makasesyon ang lahat ng makita niya. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lloyd ay napahiya ng ilang matataas na ranggong maharlika na nais lamang gamitin ang kanilang mahika sa isang walang silbing talunan na tulad niya. Dahil natutunaw siya sa kanilang malakas na mahika sa apoy, hiniling niya na sana ay maging kasing lakas siya ng mga maharlikang iyon. At ang kanyang hiling ay natupad ng mga Diyos ng plot nang siya ay muling magkatawang tao bilang ikapitong prinsipe ng kaharian ng Salem. Habang lumalaki siya, nananatili pa rin ang kanyang obsesyon sa mahika mula sa kanyang mga nakaraang alaala, at madalas na palihim na pumupunta sa maharlikang aklatan upang mag-aral ng mahika. Sa kasamaang palad para sa kanya, natagpuan siya ni Silpha, ang kanyang personal na tagapagsanay na maiden, at dinala siya sa labas para sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa espada. Upang makatakas sa pagsasanay ng maaga, ginamit ni Lloyd ang mahika na natutunan niya sa mga nakaraang taon upang subaybayan ang lahat ng mga galaw ni Silpha. Gayunpaman, hindi iyon sapat para makasabay siya. Kaya pinahaba niya ang kanyang espada, pinalakas ang kanyang braso, at lumutang upang makakuha ng hindi patas na kalamangan. Kahit noon, madaling hinarang ni Silpha ang kanyang atake at sinabi kay Lloyd na alam niyang nandadaya ito, na ikinagulat niya. Sa halip na pag-alitan siya, sinimulan niya itong purihin dahil sa kakayahang gumamit ng dalawang spell ng sabay-sabay, samantalang ang totoo, 4 ang ginagamit ni Lloyd. Kalaunan, pinilit niya itong maligo kasama niya at ng iba pa niyang mga katulong. Nang sinubukan niyang tumakas, idiniin niya ito ng mahigpit sa kanyang mga asset dahil ayaw niyang palihim itong pumunta sa library. Para maging maayos ang kanyang ugali, ikinwento sa kanya ng iba pang mga katulong ang tungkol sa demonyong nagngangalang Grimoire na nakatatak sa ipinagbabawal na underground library ng Kastilyo. Ngunit lalo lamang nitong pinukaw ang kuryusidad ni Lloyd. Habang natutuwa siya, inakala ng mga katulong na takot siya sa demonyo at nagtalo kung sino ang aaliw sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Lloyd ang pagkakataong ito upang makatakas sa banyo at palihim na makapasok sa ipinagbabawal na library. Ang mga pinto ng library ay naselyuhan ng makapangyarihang mahika, ngunit madaling binuksan ni Lloyd ang mga ito at nagsimulang maglabas ng mga ipinagbabawal na libro na nakaimbak doon. Nang kumuha siya ng isang libro para basahin, dumating si Grimoire at hiniling kay Lloyd na palayain siya. Sinubukan pa nga niyang suhulan si Lloyd ng ilang ginto mula sa lasada, ngunit sinabi ni Lloyd na hindi niya ito palalayain dahil hindi niya maaaring ipagsapalaran ang isang demonyong nagwawala sa kaharian na parang isang mababang budget na Godzilla. Naiinis ngunit desperado pa rin, inalok ni Grimoire na turuan si Lloyd ng sinaunang mahika kapalit ng kanyang kalayaan. Agad na sumigla si Lloyd at, matapos tanggalin ang selyo ni Grimoire, hiniling niya sa demonyo na ipakita sa kanya ang isang spell. Masayang sumang-ayon si Grimoire at inatake si Lloyd gamit ang isang makapangyarihang spell. Nang mawala ang alikabok, tuluyang hindi nasaktan si Lloyd dahil sa kanyang barrier magic. Nabighani siya sa mga spell ni Grimoire at hiniling dito na ipakita sa kanya na parang isang palabas sa circo. Sa galit, sinimulan ni Grimoire na gamitin ang kanyang makapangyarihang mahika, ngunit wala sa mga spell na ginamit niya ang nakalusot sa selyo ni Lloyd. Sa halip, nasisipsip sila sa barrier, na nagpapahintulot kay Lloyd na basahin at basagin ang kanilang komposisyon. Nang makita ito, lumaki ang ulo ni Grimoire at nagsimulang gumamit ng mga spell ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa rin ito matalo ang labis na si Lloyd. Nang magsawa na si Lloyd, ikinulong niya si Grimoire sa isang malapaso na harang at hinampas ang demonyong kambing gamit ang sarili niyang spell na parang karne ng bilihan. Pagkatapos ng laban, gulat na pinagmasdan ni Grimoire ang casual na pagbabalik ni Lloyd sa dating anyo ng library. Pinuri ni Lloyd si Grimoire dahil sa pagligtas niya sa direktang tama ng spell niya, at dahil dito, nabunyag ni Grimoire na hindi kayang sirain ng mahika ang mga demonyo. Agad na nagliwanag ang mukha ni Lloyd sa kuryusidad, at napagtanto ni Grimoire na gagawin siyang isang lab rat. Nangako si Grimoire ng kanyang katapatan kay Lloyd at nag-transform bilang isang mas cute na lab-ubo para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Palihim din siyang nagbabalak kung paano sakupin si Lloyd. Ngunit nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang mana ni Lloyd, nagpa siya siyang huwag na itong guluhin pa. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Albert,
ang pangalawang prinsipe ng kaharian, si Lloyd sa maharlikang aklatan at inimbitahan itong sumama sa kanya para sa pagsasanay ng mahika. Masayang tinanggap ni Lloyd at umupo sa lilam habang ipinakikita ni Albert ang kanyang mga kasanayan sa kanyang mga kasamahan na mga katulong at mga butlers. Nang si Lloyd na ang may turn, sinigurado niyang tatamaan lamang ang ilang mga target upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon sa kanya. Pumalakpak ang mga katulong para kay Lloyd, ngunit sinabi ng isa sa mga maharlika na walang talento si Lloyd, na ikinagalit ni Grimoire. Sa kabilang banda, hindi narinig ni Lloyd ang sinabi ng lalaki dahil abala ito sa pagplano ng pinakamahusay na paraan upang i-shoot ang kanyang fireball sa susunod na pagkakataon. Hindi nagtagal ay umalis si Albert, ngunit hinikayat niya si Lloyd na magpatuloy sa pagsasanay hanggat gusto niya, at labis na natuwa si Lloyd. Sinabi niya kay Grimoire na gusto niyang subukan ang double casting, at sinabihan siya ni Grimoire na magpakatoto dahil tanging mga demonyo lamang ang makakagawa nito. Dahil doon, hinigop siya ni Lloyd sa kanyang palad at inutusan siyang gumamit ng isang partikular na spell. Pumayag si Grimoire, ngunit ilang segundo matapos siyang magsimulang mag-enchant, napasigaw siya sa sakit. Lumalabas na pinaghahalo-halo ni Lloyd ang mga orasayo ng maraming spell para mabawasan ang oras na kailangan para ma-activate ang mga ito. Nang banggitin niyang sabay-sabay siyang nakapagpatong ng 100 spell, nagulat si Grimoire. Sinabi niya kay Lloyd na ang isang normal na spell stack ay gumagamit ng hindi bababa sa 3 spell, at ikinatuwiran ni Lloyd na ang paggamit ng normal na paraan ay makakapagpabagal sa kanya. Nang sumunod na sandali, kinontrol niya ang bibig ni Grimoire at sinimulang gamitin ang dalawang magkaibang uri ng spell, na pinagsama-sama niya sa isa, na ikinagulat ni Grimoire. Ang pagsasanib ng mga spell ay napakalakas kaya itinuro ito ni Lloyd patungo sa kalangitan upang maiwasan ang paglipol sa kaharian, dahil nilipol ng asteroid ang mga dinosaur. Habang nangyayari iyon, nakikipagtsa si Albert kasama ang kanyang mga tao na gustong malaman kung bakit niya sinayang ang kanyang oras kay Lloyd. Para sa kanila, masamang investment si Lloyd, ngunit hindi sumang-ayon si Albert, sinabi sa kanila na ang kanilang mga mata at utak ay pandekorasyon lamang. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sinasadya ni Lloyd na sugurin ang lahat ng mga target kanina, at kung hindi iyon sumisigaw ng prodigy, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Habang nagsasalita siya, sinubukan ng isa sa mga lalaki na manaktik kay Lloyd mula sa bintana, ngunit nagulat siya nang makitang gabi na. Hindi nila alam, ito ang gawa ng mahiwagang bomba ni Lloyd. At ang kawawang si Grimoire ay papaalis na dahil ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang isang langit na nahati ng walang dalawang makapangyarihang nilalang na nagbabanggaan. Si Lloyd naman, lingid sa kanyang kaalaman, ay natuwa sa kanyang ginawa hanggang sa napagtanto niyang maaari siyang ipadala sa Area 51 para sa pagsubok. Kaya mabilis niyang tinakpan ang butas. Kinabukasan, nabasa ni Grimoire ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa mahiwagang pagkahati ng langit. At nang sinubukan niyang ipakita ito kay Lloyd, naagaw ng atensyon ng bata ang atensyon ng isang artikulo tungkol sa isang grupo ng mga nakikipagsapalaran na sumasakop sa isang piitan. Pagkatapos ay ipinahayag niya na kanilang gagalugaran ang isang piitan, ngunit pinigilan siya ni Grimoire. Itinuro niya na ang kastilyo ay magugulo kung bigla siyang mawawala, ngunit tiniyak sa kanya ni Lloyd na walang makakapansin. Pagkatapos ay hinugot ng batang prinsipe ang isang bunga ng oak mula sa kanyang bulsa at ginawa itong replika ng kanyang sarili. Humanga si Grimoire sa henyong imbensyong ito, ngunit nagbabala si Lloyd na maaaring hindi ito gumana ng maayos dahil kay Silpha. Lumalabas na kakaiba ang pagkakaintindi ng katulong kay Lloyd, tila laging napapansin ang bawat detalye tungkol sa kanya, kasama na ang maliliit nitong galaw. Nang mapagtanto ni Grimoire na mayroon silang obsessed stalker, nakiramay si Grimoire kay Lloyd. Ngunit sa sumunod na sandali, ngumiti si Lloyd sa kanya, na malinaw na magagalit si Grimoire sa susunod niyang gagawin. Maya-maya, lumipad palayo si Lloyd mula sa palasyo at hiniling kay Grimoire, na muling nasa kanyang palad, na bantayan ang mga bagay-bagay. Lumalabas na inilipat ni Lloyd ang kamalayan ni Grimoire sa manika at pagkatapos ay idiniin ang katawan ni Grimoire sa kanyang kamay, kaya't natigil ang demonyo sa pagpapanggap bilang prinsipe. Di nagtagal pagkalabas ni Lloyd sa kastilyo, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Tao na hinahabol ng ilang orc. Ngunit bago pa siya makakialam, lumingon ang babae at inatake ang mga humahabol sa kanya. Si Tao ay isang martial artist,
At ayon kay Lloyd, ginamit niya ang teknik sa paghinga na tinatawag na chi para manalo sa laban. Nasa kalagitnaan na siya ng pagpapaliwanag kung paano ito gumagana kay Grimoire nang tawagin siya ni Tao, at hinihiling na ipakilala niya ang kanyang sarili. Humanga si Lloyd na naramdaman siya nito at sinabi kay Grimoire na sabik na siyang magtanong tungkol sa kanyang mga teknik at mga piitan. Gayunpaman, nagbabala si Grimoire na ang kanyang pagkakakilanlan bilang ikapitong prinsipe ay maaaring mabunyag kung magpapakita siya sa kanya, kaya nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Sa lupa, inakala ni Tao na tumatangging magpakita si Lloyd dahil siya ang kalaban, kaya't mabilis niyang inakyat ang bato para makipaglaban dito. Nang makita ito, nataranta sina Lloyd at Grimoire. Ngunit nang makarating siya sa tuktok, binago ni Lloyd ang kanyang sarili upang maging kamukha ni Albert at nagpakilala bilang isang baguhang adventurer na nagngangalang Robert. Nagulat siya sa kanyang kaakit-akit na ngiti, kaya pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang isang B-rank adventurer, nagsimula siyang mag-fangirl habang nakatalikod sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nakakilala siya ng isang lalaking tulad niya at sumumpa sa sarili na magiging kasintahan niya ito. Nang sandaling iyon, tinawag siya ni Lloyd at sinabing gusto niyang magkasama silang maggalugad ng isang piitan, at agad na tinanggap ni Tao ang imbitasyon. Maya-maya, nakarating sila sa piitan. At habang si Tao ay umaarte na parang inuupahang kalamnan, pinapahirapan ang mga halimaw, si Lloyd naman ay abala sa pag-iimpake ng lahat ng mahahalagang materyales na nakita niya. Nang huminto sila para mananghalian, tinanong ni Lloyd si Tao tungkol sa kanyang breathing technique at nagulat siya na alam nito kung ano iyon. Sinabi niya sa kanya na natutunan niya ito habang nagbabasa dahil katulad ito ng kung paano gumagana ang mana para sa mahika. Kinumpirma ni Tao ang sinabi niya at pagkatapos ay ipinaliwanag na para magamit ng maayos ang chi, kailangan ng maraming breathing exercises. Ang mga ehersisyong iyon ay nakakatulong sa pagpapakalat ng chi, na nagpapahintulot sa tao na makakuha ng kapangyarihang higit sa normal na maabot. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, hindi niya napansin na sinusubukan na ni Lloyd ang breathing technique hanggang sa lumingon siya upang gumamit ng mahinang pick-up line sa kanya. Agad niyang sinubukan itong pigilan dahil ang chi ay hindi isang bagay na kayang matutunan ng isang tao, ngunit tumanggi si Lloyd. Nang makita ito, sinabihan niya itong hayaan ang breathing technique hanggang sa makalabas sila sa piitan, at sinigurado niyang protektahan ito. Matapos talunin ang dungeon boss, sinubukan niyang kunin ang kayamanan, ngunit naramdaman ni Lloyd na may mali. Mabilis niya itong hinayla palayo bago pa man siya matamaan, at pinanood nila ang paglabas ng tunay na dungeon boss mula sa ilalim ng treasure chest. Mukhang takot si Tao sa leech, ngunit sinubukan niya itong itago at hiniling kay Lloyd na tumakbo, ngunit tumanggi ang prinsipe. Nang makitang hindi ito aalis, hinayla siya ni Tao palabas ng silid sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang chi sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kinalaban niya ang halimaw, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ginagawa nito sa isang mababang antas ng piitan. Sa isang lugar sa piitan, isang hindi humanga na si Lloyd ay lumilipad pa rin. At nang mapigilan niya ito, tinanong niya si Grimoire kung dapat ba siyang bumalik upang tulungan si Tao or hindi. Nakakagulat na hindi sumagot si Grimoire. At nang iwagayway ni Lloyd ang kamay niya, mahinang nagmakaawa ang demonyo na tumulong sa kanya. Pagbalik sa silid ng huling boss, sinubukan ni Tao na umatras, ngunit nagsimulang magyabang ang leech tungkol sa kung paano niya nakain ang maraming adventurer at nakuha ang kanilang mga kasanayan at kakayahan. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya ito kakainin dahil ang mahinang kapangyarihan nito ay magbibigay sa kanya ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Sa halip, hahanapin at lalamunan niya si Lloyd, na sa tingin niya ay may malakas na kapangyarihan sa sandaling iligtas niya si Tao mula sa pagkaputol. Ang mga salita nito ay labis na ikinagalit ni Tao kaya sinubukan siyang atakihin ni Tao, ngunit hinaranggan ng halimaw ang kanyang atake gamit ang isang harang. Sa kabila nito, patuloy na tinamaan ni Tao ang harang, at nang masira niya ito, tinamaan niya ang leech ng isang buong chi blast. Gamit ang ganoong karaming chi ay nanghina si Tao, at ang pinakamasamang bahagi ay hindi nasaktan ang leech. Kinutya siya nito, sinasabing mahina siya at pagkatapos ay inatake siya. Ngunit dumating si Lloyd sa tamang oras upang iligtas siya. Hinikayat ng prinsipe si Tao na huwag hayaang hawakan siya ng halimaw na masira ang kanyang espiritu, ngunit mas nag-aalala si Tao na naroon siya. Sinubukan niyang sabihin dito na tumakbo para sa kanyang buhay,
ngunit nang mapansin niya kung gaano kasabik si Lloyd, tumahimik siya. Sa labas ng harang, nagsimulang mag-enchant ang leech ng isa pang spell, at sinundan din ito ni Lloyd. Gayunpaman, pinagsama niya ito sa chi at biglang nagpakita sa likod ng leech, na ikinagulat ni Nataw at ng leech. Ang biglaang paggalaw nito ay nakagambala sa kanyang paghinga ng chi, ngunit nabawi niya ang kontrol. Sinimulan ng leech na atakehin si Lloyd, ngunit naglagay ang prinsipe ng isa pang harang upang makapag-concentrate siya sa maayos na pagsasama-sama ng kanyang chi at mana. Nang malaman niya ang kailangan niyang gawin, huminga siya ng malalim at nagsimulang tumakbo sa paligid ng bubong ng kuweba. Nang makita ito, inakala ng leech na sinusubukan ni Lloyd na tumakas, kaya mas naglakas loob siyang lumakas at patuloy na inatake ito. Ngunit ang harang ni Lloyd ay mas malakas kaysa sa iyong huling relasyon, kaya hindi pa rin ito nababasag. Gayunpaman, nagpa siya si Lloyd na ibagsak ang harang dahil napagtanto niyang humahadlang ito sa kanyang pag-unlad. Agad siyang inatake muli ng leech, ngunit patuloy na umiiwas si Lloyd habang nakatuon sa kanyang mga diskarte sa paghinga. Kalaunan, nagtagumpay siyang pagsamahin ito sa kanyang mana at humarap sa leech. Natagalan siya bago niya nalaman kung paano gagawing epektibo ang spell, ngunit nang magawa niya ito, wala nang pagkakataon ang leech. Nagsimula itong magpumiglas na makasabay sa labanan. Matatapos na ang halimaw at ito ang nagpasaya kay Lloyd. Ang mukha niya ay parang mga joker sa bawat hiwa na ipinapadala niya, at sa wakas ay tinapos niya ang leech. Nang wala na ang leech, binuksan ni na Lloyd at Tao ang chest ng kayamanan, ngunit labis na nadismaya si Tao nang makita niyang isang lumang talem na lang ang nasa loob nito. Sigurado si Lloyd na may mahika ang talem, kaya nagpasya siyang itago ito nang magsimulang lumubog ang chest. Ipinaliwanag ni Tao na kapag nakuha na ang kayamanan ng piitan, palagi itong nabubulok, kaya kailangan nilang umalis. Dahil sa interes sa kaalaman, nagpa siya si Lloyd na kunin ang chest dahil sa palagay niya ay iyon ang sentro ng piitan. Nang makalabas na, sinubukan niyang magmadaling umalis, ngunit tinawag siya ni Tao at sinabing ang chi technique na dati niyang ginamit ay tinatawag na chi blade. Ito ay isang sikretong chi technique na matagal bago matutunan, at hindi pa niya natutugunan ang mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi niya sinabi iyon kay Lloyd at nangako siya rito na dodoblehin niya ang kanyang pagsasanay para hindi siya maging isang talunan sa susunod nilang pagkikita. Pagkatapos ay lumipad si Lloyd, at doon niya napagtanto na nakalimutan niyang itanong kung taga saan ito para makapag-usap sila mamaya. Maya-maya pa, dumating si Lloyd sa kastilyo at nadatnan si Grimoire na mukhang isang grupo ng mga magnanakaw na nagulpi. Gayunpaman, ang totoo ay isinama siya ni Sylpha para sa pagsasanay. At dahil walang alam si Grimoire tungkol sa pakikipaglaban gamit ang espada, inakala niyang nakalimutan na ni Lloyd ang lahat ng itinuro niya sa kanya. Kaya't nangako siyang patatanday niya ito sa lahat ng paraan at sa huli ay pinahirapan niya ito. Kalaunan, nilinis ni Lloyd ang lumang talem na nakuha niya mula sa piitan. At, gaya ng hinala niya, mayroon itong mahika. Isa ito sa mga sandatang ginamit ng mga mangkukulam sa pamamagitan ng pagsulat ng mana sa mga ito. Dahil sa pagkainteresado, tinanong ni Grimoire kung maaari nilang kunin ang asensya ng mana mula sa talem at gamitin ito upang matuto ng mahika ng enchantment. Sinabi sa kanya ni Lloyd na hindi sapat ang asensya. Gayunpaman, sinabi niya na kung magagawa niyang likhain muli ang asensya, maaari niya itong gamitin para sa mga eksperimento. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, nalaman niya kung saan ginawa ang asensya, at kinumpirma ni Grimoire na ang pangunahing sangkap ay gawa sa kaibuturan ng isang halimaw. Mabuti na lang at ang chest na kinuha ni Lloyd mula sa piitan ay isang kaibuturan. Kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay tipunin ang natitirang mga sangkap, pilak at langis. Para magawa iyon, humingi siya sa kanyang ama ng isang supot ng mga baryang pilak, at masayang ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama. Para sa langis, kinausap niya si Sylpha, at nangako ang babae na magbibigay ng ilan para sa kanya kung tatamaan siya nito habang nagsasanay. Tinanggap ni Lloyd ang kasunduan, ngunit nabigo siyang matamaan si Sylpha dahil mas nauna ito sa kanya sa swordsmanship. Gayunpaman, nagpa siya ang babae na ibigay sa kanya ang langis dahil humanga siya sa kanyang pag-unlad. Pagkatapos, muling ginawa ni Lloyd ang essence at humingi kay Albert ng ilang armas upang kumpirmahin kung gagana ito. Hindi nag-atubiling utusan ni Albert ang kanyang mga tauhan na isuko ang kanilang mga armas, at ginawa nila,
kahit na hindi sila naniniwala na kayang-kaya ni Lloyd na i-enchant ang mga armas. Pagbalik ni Lloyd sa kanyang silid, agad niyang sinimulang i-enchant ang mga espada, at pinasigla siya ni Grimoire. Nabali ang unang espada dahil hindi nito kayang hawakan ang kapangyarihan. Kaya sinimulan ni Lloyd na bawasan ang bilang ng mga spell na isinulat niya sa mga armas. Sa pagtatapos ng araw, matagumpay niyang na-enchant ang 50 espada at ibinalik ang mga ito kay Albert. Humanga ang pangalawang prinsipe sa nagawa ni Lloyd, na siyang nagpapatunay lamang na tama ang kutob niya tungkol sa lalaki. Pagkatapos ay tinanong ni Lloyd kung maaari siyang sumama habang ginagamit ang mga espada, kaya inimbitahan ni Albert si Lloyd na sumama sa kanya sa susunod niyang pangangaso ng halimaw. Pagkalipas ng ilang araw, umalis sila sa kabisera para sa pangangaso. At gaya ng inaasahan, sinamahan ni Sylphe si Lloyd. Ilang oras pagkatapos nilang umalis, isang grupo ng mga lobo na may hawak na mga armas ang tumambang sa kanila, at nagkunwaring natatakot si Lloyd. Agad siyang tinawag ni Grimoire na peke. Alam niyang naramdaman ni Lloyd ang mga lobo bago sila umatake. Hindi ito itinanggi ni Lloyd, dahil sa katunayan, iniskan niya ang kanilang paligid para sa anumang banta gamit ang isang chi technique na tinatawag na spatial detection. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa laban na nagaganap, nasaksihan ni Lloyd ang pagkilos ng kanyang mga mahiwagang espada at labis na ipinagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, natalo ang mga lobo, iniugnay ni Albert ang kanilang tagumpay kay Lloyd dahil kung hindi niya ginamit ang kanilang mga espada, natalo sana sila. Nagsabi din si Sylphe ng papuri kay Lloyd habang nakatayo siya ng may pagmamalaki sa isang tumpok ng mga sawi na lobo habang hawak ang kanyang duguan na espada. Napaisip si Lloyd dahil sa nakita kung isa ba siyang barbaro noong una dahil hindi niya kailanman ginamitan ng enchantment ang espada nito. Biglang may isang lobo na tumalon mula sa mga palumpong at sinubukang lemonin si Lloyd, ngunit dumating si Tao ng sandaling iyon at iniligtas siya. Muntik nang magkamali si Lloyd sa pagtawag sa kanya, ngunit tumigil siya dahil naalala niyang wala siya sa kanyang balatkayo bilang si Robert. Nakakagulat na natuon ang tingin ni Tao sa kanya, gustong malaman kung siya nga ba ang gumagawa ng chi breathing. Tila, nasanay na siya sa estilo ng paghinga nito noong nasa piitan sila noong isang araw at napunta siya roon dahil naramdaman niya ito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit siya nakatitig sa kamukha ni Robert at hindi sa kanya. Sa sandaling iyon, sigurado si Lloyd na malalaman ng mabagal niyang paggana ng utak ang mga bagay-bagay, ngunit naaga ang atensyon ni Tao ng pagpapakita ng isa pang lobo. Bago pa man siya makapag-react, tinalo ito ni Sylphe gamit ang isang hiwa at pagkatapos ay nagpasalamat kay Tao sa pagliligtas kay Lloyd. Gayunpaman, binalaan siya nito na lumayo sa kanya. Hindi nagustuhan ni Tao ang tono ni Sylphe, kaya sumagot siya pabalik, at nang simulan nila ang isang matinding paligsahan sa pagtitig, pumasok si Albert. Matalino siya para hindi sila hilingin na kumalma at inanyayahan si Tao na samahan sila sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Nang sumapit ang gabi, nagkampo sila sa tabi ng isang lawa at nagpasalamat si Albert kay Tao sa pagtulong sa kanila na makarating sa kanilang destinasyon sa tamang oras. Habang nag-uusap sila, pinanood sila ni Lloyd mula sa labas ng kanyang tolda at sinabi kay Grimoire na hindi niya inaasahan na susundan siya ni Tao sa paraang ginagawa nito. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Grimoire na huwag tumigil sa paggamit ng chi breathing dahil maghay-hinala si Tao. Pumayag si Lloyd at nagpas siyang manatili muna sa kanyang tolda, ngunit pagpasok niya, halos mabilawkan siya ng mga asset ni Sylphe. Matapos makatakas sa silid ng pagpapahirap na may asset, tinanong niya kung bakit nagpapalit ang babae sa kanyang tolda, at sinabi niya sa kanya na doon siya mananatili upang bantayan siya. Tiniyak ni Lloyd sa kanya na magiging maayos siya, ngunit biglang ipinulupot ng katulong ang kanyang mga binti sa kanya at ayaw siyang pakawalan. Nang magreklamo siya, sinabi niya sa kanya na sinusubukan niyang protektahan siya mula kay Tao, na tinawag niyang isang walang delikadesang babae. Nang sandaling iyon, pumasok si Tao sa tolda, at nang makita niya si Lloyd na malapit ng masawi sa mga asset, sinigawan niya si Sylphe na bumaba sa kanya. Gumanti si Sylphe sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang kutsilyo kay Tao, ngunit nasalo ito ng babae, kaya sinundan siya ni Sylphe palabas. Habang nagsisimula silang magtalo, nagtipon ang lahat ng mga gwardya upang panuurin ang nalalapit na away ng mga babae habang si Lloyd ay palihim na lumabas ng tolda. Nakasalubong niya si Albert, na nangasar sa kanya dahil sa pagiging isang babaerong lalaki,
ngunit binalaan siyang mag-ingat dahil ang mga babae ay nakakatakot na nilalang. Nang sandaling iyon, tumigil ang mga babae sa pagtatalo at sa halip ay pinahirapan ang mga gwardya. Pagkatapos ay ibinalik ni Silpha ang kanyang palda, at ipinaliwanag ni Tao na pumunta siya sa kakahuyang iyon dahil inupahan siya upang ibalik ang dambana na matatagpuan sa tuktok ng burol. Agad siyang sinabihan ni Silpha na umalis na ikinainis ni Tao. At nang magsisimula na naman ang isa pang pagtatalo, pumagitna si Albert. Habang sinusubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa pagitan nila, biglang pumasok ang isang lobo sa kampo. Agad na kumilos ang lahat, ngunit lumipat si Lloyd sa likuran kung saan nakabantay si Silpha. Habang nagaganap ang laban, nagsimulang magbigay ng komentaryo si Lloyd kay Grimoire, ngunit abala ang demonyo sa pagtitig sa dambana sa burol. Nang mapagtanto ito ni Lloyd, napaisip siya kung ang insidente ng mga lobo ay may kaugnayan sa dambana. Samantala, inatake ni Tao ang lobo ng isang chi blast, ngunit tumayo ito muli at sinubukang atakihin sila muli. Kaya pumasok si Albert. Gamit ang kanyang enchanted sword bilang konduktor, ginamit niya ang mahika sa kanyang mga kamay at winasak ang halimaw. Agad na pinuri ng lahat ang prinsipe sa pagliligtas sa kanila, ngunit sinabi ni Grimoire na hindi pa tapos, dahil isang demonyo ang naselyuhan sa dambana ilang taon na ang nakalilipas. Sa sumunod na sandali, muling nabuhay ang lutong lobo na parang isang halimaw na Frankenstein, na ikinagulat ng lahat habang sinusubukan nilang alamin kung anong uri ng itim na mahika ang ginagamit nito. Biglang nagpakita ang iba pang mga halimaw sa likuran nito. Para bang hindi naman masama, isang kasuklam-suklam na demonyo na nagngangalang Pazuzu ang lumabas mula sa bibig ng pritong lobo at inutusan ang iba pang mga halimaw na umatake. Ginawa ni Albert at ng kanyang mga tauhan ang kanilang makakaya upang labanan sila, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila na natatalo sila sa labanan dahil ang mga lobo ay patuloy na nagre-regenerate. Mula sa kanilang pwesto sa likod ng mga bar aisles, kinumpirma ni Grimoire kay Lloyd na si Pazuzu ang naselyuhan sa dambana at binabago niya ang kanyang mana upang kontrolin ang mga halimaw. Ang kanyang mana rin ang tumutulong sa mga halimaw na muling mag-regenerate, at maliban kung mapabagsak nila siya, hindi matatapos ang labanan. Nang matapos magsalita si Grimoire, humarap siya kay Lloyd at tinamaan ng maladog ice ng baliw na batang lalaki habang nagmamakaawa ito kay Grimoire na turuan siya ng mana transmutation. Itinuro ni Grimoire na hindi ito ang oras or lugar para sa mga aralin sa mahika, ngunit patuloy na nagpumilit si Lloyd. Sa sandaling iyon, pinatago ni Pazuzu si Lloyd sa likod ng mga bar aisles at sinimulan siyang kutsain, na labis na ikinagalit ni Silpha kaya't ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpatigil kay Tao sa takot. Nang lapitan niya si Pazuzu, tinanong niya ito kung gusto niya siyang pagsilbihan, at tumanggi si Silpha. Nangako siyang ibabalik niya ito sa pinanggalingan nito, ngunit tumawa si Pazuzu at nagpatuloy sa pagyayabang, dahil hindi niya nakita ang panganib na kinalalagyan nito. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Silpha ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang Beowulf, kaya mabilis niya itong sinubukang buhayin muli. Sa paggawa nito, tumigil siya sa pagpapadala ng kanyang mana sa iba pang mga Beowulf at ang kanilang pagre-regenerate ay naging mas mabagal. Nang makita ito, nag-isip-isip si Albert at tinawag si Silpha, hiniling na ipagpatuloy ang pananakit kay Pazuzu upang mahawakan nila ang mga natitirang Beowulf. Samantala, tinuturuan ni Grimoire si Lloyd ng basic mana transmutation at nagulat ng madaling maunawaan ito ng bata. Pagbalik sa lugar ng labanan, labis na nasaktan ni Silpha si Pazuzu kaya't nagsimula siyang magtaka kung ang babae ay palihim na isang Hashira. Medyo nasisiyahan si Silpha, ngunit nagpa siya na humiram ng isang enchanted sword dahil gusto niyang pahirapan si Pazuzu. Habang tinitingnan niya ang espadang ginamit ni Lloyd, sinimulan niyang purihin si Lloyd. Kaya naisip ni Pazuzu na makabubuting kutsain muli si Lloyd. Tumakbo siya ng paikot-ikot habang ginagawa ito, kaya hindi niya mahulaan ang susunod niyang gagawin, nalalamunan siya na parang takam siya dito. Sa kasamaang palad, isa itong kawalang isipan sa kanyang bahagi dahil hiniwa siya ni Silpha mula sa loob. Paglabas niya, hiniwa niya ito gamit ang blade art ng kanyang pamilya, na ikinagulat ng lahat sa kanyang kalupitan. Gayunpaman, biglang tumawa ang demonyo, at bago pa man makareact ang sinuman, inatake niya sila ng muling ginawang gas, na nagpatambo sa lahat. Nalabanan ni Tao at Silpha ang epekto nito, ngunit pinahina pa rin sila nito.
Pagkatapos ay tumayo si Pazuzu sa kanyang pinakamataas na taas at, pagkatapos ibuka ang kanyang mga pakpak, inihampas niya si Sylphe sa lawa. Habang nakahiga ito, sinimulan niyang gawin ang sikat na plano ng kontrabida na pagbubunyag. Ayon sa kanya, ang lilang gas ay ang kanyang mayasma, at kung sino man ang makalanghap nito ay palaging nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nang marinig ito, sinabi ni Sylphe na sa wakas ay naintindihan na kung bakit amoy tangke ng imbornal ang gas, at lalo itong ikinagalit ni Pazuzu. Sinubukan niya itong hampasin muli, ngunit namagitan si Tao, na nag-udyok sa katulong na magreklamo. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng tulong, ngunit iba ang sinabi ng kanyang katawan dahil nagsimula siyang umubo ng dugo at nahulog muli sa tubig. Humanga, pinuri siya ni Pazuzu sa kakayahang tiisin ang kanyang mayasma ng ganoon katagal, ngunit napagtanto niya na hindi man lang apektado si Tao. Nang sandaling iyon, sinubukan siyang sipain ng babae, ngunit nasalo niya ang paa nito gamit ang buntot nito at inatake siya sa likod. Dahil dito, nalanghap niya ang baga na puno ng mayasma ni Pazuzu, kaya mabilis niyang sinubukang kontrolin ang kanyang chi breathing. Tinawag siyang talunan ni Pazuzu dahil hindi siya tumakbo noong may pagkakataon pa siya, at habang patuloy itong dumadaldal, siniko siya nito sa mukha at ininsulto. Sinundan niya ito ng isang thunder pulse quake na nagtulak sa kanya na bitawan siya. Pagkatayo, sinubukan ni Tao na ayusin ang kanyang paghinga, ngunit isa sa mga Beowulf ni Pazuzu ang sumunggab sa kanya sa bibig nito. Pagkatapos ay nagpakawala si Pazuzu ng karagdagang dosis ng mayasma, at nang hindi ito makaapekto sa kanya, sinimulan siyang lunukan ng Beowulf. Sumumpa si Tao kay Pazuzu na hindi siya mananalo dahil ang kanyang knight in shining armor ay darating upang turuan siya ng isang aral sa kasiyahan. Hindi siya pinansin ni Pazuzu at binuhat ang walang malay na si Sylphe. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsasabi sa kanya ng balak niyang gawin sa kanya nang magtanong si Lloyd, na nagtatampisaw sa tubig. Gusto niyang malaman kung paano na-control ni Pazuzu ang mga Beowulf. At ipinagmalaki sa kanya ni Pazuzu na pinaslang niya ang kanilang mga magulang at muling isinulat ang kanilang mga alaala gamit ang kanyang miasma. Sinabi sa kanya ni Lloyd na isa siyang malupit na halimaw. At doon napagtanto ng pipang demonyo ang nangyayari. Tinanong niya kung paano nilalabanan ni Lloyd ang epekto ng kanyang miasma, at sinabi sa kanya ni Lloyd na ito ay dahil sa mahusay na pansala ng kanyang mga baga. Nainis si Pazuzu, ngunit bago pa siya makasigaw, nakita niya si Grimoire na lumulutang sa tabi ni Lloyd at nabigla. Tinanong niya kung paano nakayuko ng napakababa ang isang demonyo para maglingkod sa isang tao at kinutya ito dahil sa kanyang hitsura na cute at kaibig-ibig. Nakaramdam ng insulto si Grimoire, ngunit sa halip na gumanti, sinabi niya kay Pazuzu na naaawa siya sa kanya. Siyempre, inakala ni Pazuzu na nagsasabi siya ng basura at inutusan ang kanyang mga Beowulf na atakihin si Lloyd. Nang makita ang mga Beowulf na papalapit, sinabi ni Lloyd na sa wakas ay masusubukan niya ang kanyang mana transmutation at may handa ang mana na kailangan. Nang makalapit ang mga halimaw, pinakawalan niya ito sa kapaligiran, at sa pagkagulat ni Pazuzu, nagpakita ang isang parang ng mga bulaklak. Nakita rin ng mga halimaw ang kanilang mga magulang, at agad na nawalan ng kontrol si Pazuzu sa kanila, na labis niyang ikinainis. Inutusan din ni Lloyd ang Beowulf na lumunok kay Tao na ilabas siya, at nangyari nga ito. Nang makita ito, sinubukan ni Pazuzu na mabawi ang kontrol sa mga Beowulf, ngunit sinabihan siya ni Grimoire na sumuko. Sa sandaling iyon, galit na sinugod siya ng mga Beowulf, naalala ang ginawa niya sa kanilang mga magulang. Nang umatake sila, napilitan si Pazuzu na ihulog si Sylphe, at namangha si Lloyd habang pinagmamasdan nila si Pazuzu. Sa kasamaang palad, ilang segundo pa lamang silang nagtagumpay bago sila binaligtad ni Pazuzu. Nang matapos niya silang pahirapan, humarap siya kay Lloyd at sinimulang pagbantaan si Lloyd. Habang nagsasalita, nagkamali siya sa pagpapaalala kay Lloyd, na naghahanap ng guinea pig, na ang mahika ay hindi makakasakit sa mga demonyo. Pagkatapos ay sinubukan niyang takutin si Lloyd sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan, kaya ginawa rin ito ni Lloyd. Nang maramdaman ni Pazuzu ang mana na inilalabas ni Lloyd, napagtanto niyang malapit na siyang matapos at sinubukang tumakas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap na makaiwas sa pagkahuli, nakulong pa rin siya ni Lloyd sa isa sa kanyang hindi matitinag na harang sa tulong ni Grimoire. Sinubukan ni Pazuzu na makawala, at nang hindi niya magawa, hiniling niya kay Lloyd na pakawalan siya.
Sinabi sa kanya ni Lloyd na hindi siya karapat-dapat na maging malaya dahil hindi lamang niya pinaslang ang mga magulang ng mga Beowulf, gumawa rin siya ng mga eksperimento sa Chimera sa mga batang hayop na kontrolado niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-enchant, hindi pinansin ang mga banta ni Pazuzu hanggang sa wakas ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga oras ayon sa kanya. Ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa pa. At pagkaraan ng ilang sandali, si Pazuzu ay naging isang luma at tuyot na bersyon ng kanyang sarili. Habang nagsisimula siyang mawala ng malay, si Albert at ang iba ay nagsimulang magising, kaya't sumugod si Lloyd sa kanila upang bigyan sila ng mga kasinungalingan. Nanatili si Grimoire at kinain ang natira sa demonyo, na nagbigay sa kanya ng lakas. Samantala, sinabi ni Lloyd kina Albert at sa iba pa na isang adventurer na nagngangalang Robert ang nagligtas sa kanila mula sa demonyong si Pazuzu, at naniwala sila sa kanya. Kinabukasan, bumalik sila sa kabisera at masayang sinalubong ng mga taong malakas na naghiyawan para kay Albert. Pagdating nila sa kastilyo, humarap sila sa hari upang iulat sa kanya ang nangyari sa lawa. Tila umalis si Tao upang hanapin si Robert matapos malaman mula kay Lloyd na nakaalis na ito. Sinabi ng hari na gusto sana niyang pasalamatan sila sa kanilang tulong, at sinabihan siya ni Albert na pasalamatan na lang si Lloyd. Sinabi niya na kung hindi inenchant ni Lloyd ang kanilang mga espada, wala sana silang pagkakataon laban sa mga lobo. Pinuri rin niya si Lloyd at hiniling sa hari na payagan si Lloyd na maging kalaban para sa trono. Pagkatapos ay tinanong ng hari si Lloyd kung gusto niya ang trono, at sinabi ni Lloyd na hindi siya interesado. Pagkatapos, pumunta si Lloyd sa hardin upang makipaglaro sa selosang si Grimoire at sa Beowulf, na sumunod sa kanya pauwi dahil gusto siya nito. Dumating si Silpha pagkaraan ng ilang sandali, at sinabi ni Lloyd sa kanya na pinangalanan niya ang Beowulf na Shiro. Sinabi rin niya na gusto niya itong sanayin sa lahat ng uri ng bagay, at sinabi sa kanya ni Silpha na tanging isang beast tamer lamang ang makakatulong sa kanya. Habang nag-uusap sila, pinanood sila ng hari at ni Albert mula sa balkonahe, at sinabi ng hari na si Lloyd ay napakamapagkumbaba. Hindi sumang-ayon si Albert at sinabi sa kanyang ama na ang pagiging hari ay napakaliit na papel para sa isang taong tulad ni Lloyd. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita ni Lloyd kay Silpha ang itinuro niyang gawin kay Shiro, at pinuri siya ng katulong. Gayunpaman, dahil hindi pa rin niya ito mapapagawa ng mga komplikadong utos, nagpasya silang bisitahin si Alice, ang ika-6 na prinsesa ng kaharian. Ang tore ni Alice ay puno ng lahat ng uri ng hayop at halimaw, at sinabi ni Lloyd kay Grimoire na ang kanyang kapatid na babae ay halos isang na-upgrade na Snow White. Nang sandaling iyon, tumakbo pababa ng hagdan si Alice, at bago pa man makapag-react si Lloyd, sinunggaban siya nito at hinalikan. Labis na nagulat ang kawawang si Lloyd kaya nawalan siya ng malay. At habang sinusubukan ni Silpha na gisingin siya, bumaba ang katulong ni Alice at sinimulan siyang pag-alitan dahil sa kanyang mga ginawa. Sa kalaunan, naupo sila at masiglang tinanong ni Silpha kung si Lloyd ay pumunta para makita siya dahil sa kanyang Beowulf habang nagsisimula siyang maglaro dito. Iminungkahi ni Silpha kay Lloyd na umalis na sila dahil naniniwala siyang medyo masyadong talunan si Alice para makaintindi, lalo na ang magpaliwanag tungkol sa komunikasyon ng hayop. Sinabihan siya ni Lloyd na bigyan ng benepisyo ng pagdududa si Alice at pagkatapos ay hiniling sa prinsesa na ipakita sa kanila ang isa sa kanyang mga halimaw. Ngumiti si Alice at sinabing tinawag na niya ang kanyang paborito, at doon nila naramdaman ang isang Fenrir na nakatayo sa likuran nila. Ang pangalan nito ay Lero, at nasa bibig nito ang headband ni Silpha, na nakakagulat dahil hindi nila ito narinig na lumapit ni naramdaman ni Silpha na kinuha nito ang kanyang headband. Matapos subukang at mabigang alamin kung paano nagawa ni Alice na bigyan ng mga tagubilin ang Fenrir nang hindi nagsasalita ng malakas, nakiusap si Lloyd sa kanyang kapatid na ibahagi sa kanya ang kanyang mga sikretong bumubulong ng halimaw. Sinabi sa kanya ni Alice na ito ay pag-ibig, at syempre, napatitig ang lahat sa kanya na parang inanunsyo niya na talent talaga ito. Hindi pinansin ang kanilang mga titig, ipinaliwanag ni Alice na sa pamamagitan ng pagmamahal, kahit sino ay maaaring makipag-ugnayan sa kanila, at sa sandaling iyon, lahat ng mga hayop ay dumagsa sa kanya. Nakatitig lamang sa kanya si Lloyd at ang mga babae na may pagkalito, at sinabi ni Ares na ang kanilang nasaksihan ay ang kilos ng hayop na magnetismo ni Alice. Ikinatuwiran ni Alice na mali si Ares at nanumpa na kahit sino ay maaaring matutong makipag-ugnayan sa mga hayop gamit ang pagmamahal.
Pagkatapos sabihin ito, pinakawalan niya ang ilan sa kanyang mga hayop kina Silpha at Ares upang panasan ang kanilang mga pabalat na plot armor. Sumigaw si Silpha at tinawag si Lloyd, sinasabing oras na para umalis, ngunit hindi tumugon si Lloyd, dahil masyado itong abala sa pagsusuri ng mga salita ni Alice. Natuklasan niya na si Alice ay walang malay na nagpapadala ng kanyang kalooban sa mga hayop gamit ang kanyang mana, kaya naman tila alam na nila kung ano ang gusto niyang gawin nila nang hindi kinakailangang magsalita. Sa tuwa, gumawa siya ng imahe sa isip kung ano ang gusto niyang gawin ni Shiro at ipinadala ito sa Beowulf gamit ang kanyang mana. Halos kaagad, isinagawa ito ni Shiro, at pinuri ni Ares si Lloyd sa pagiging Hermione Granger ng maharlikang pamilya. Hindi humanga si Alice at nagreklamo na ang nangyari ay walang kinalaman sa mana. Hindi tinutulan ni Lloyd ang kanyang argumento at sinabi sa kanya na tama siya na ang pag-ibig ang susi sa pakikipag-usap sa hayop. Maya-maya pa, nilisan nina Lloyd at Silpha ang tore ni Alice, ngunit nakasalubong nila si Albert, na nag-imbita kay Lloyd na samahan siya sa kung saan. Sinabi ni Silpha kay Albert na hindi niya maaaring ibigay si Lloyd sa kanya dahil nahuli ang batang prinsipe sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay, at sinabihan siya ni Albert na itigil ang pagiging control freak. Siyempre, nay na si Silpha sa prinsipe. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, pumagitna si Lloyd at tinanong si Albert kung ano ang gusto nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Albert na gusto niya itong ipakilala sa isang tao, at sa sandaling iyon, dumating ang taong tinutukoy. Kaya ipinakilala siya ni Albert kay Lloyd, sinabing siya si Diane, ang pang-apat na prinsipe ng kaharian. Pagkatapos, pumunta ang tatlong magkakapatid sa pagawaan ni Diane, at hiniling ni Diane kay Lloyd na patunayan sa kanya na siya ang nag-enchant sa espada ni Albert. Ang totoo, si Diane ay isang panday ng espada, at noon pa man ay pangarap na niyang lumikha ng ultimate weapon, kaya gusto niyang makita kung matutulungan siya ni Lloyd. Nang matagumpay na muling likhain ni Lloyd ang isa pang enchanted sword, tinanong niya kung maaari silang magtulungan upang lumikha ng isang ultimate spellbound sword, at pumayag si Lloyd. Habang nagtatrabaho sila, sinabi ni Diane kay Lloyd na gusto niyang gumamit ng mga fire spell ang mga espada. Iminungkahi ni Lloyd ang isa na natatandaan niya, ngunit tinanggihan ito ni Diane, sinabing masyadong malaki ang spell. Ang formula nito sa paghahagis ay may 14 na bahagi, at ang isang spellbound sword ay mayroon lamang espasyo para sa 5 bahaging formula. Tinitiyak ni Lloyd kay Diane na wala siyang dapat ipag-alala, pagkatapos ay pinagsiksik ang formula sa 2 bahagi bago ito ilapat sa mainit na bakal. Sa kasamaang palad, nasira ito, at nalaman ni Lloyd na ito ay dahil ang spell ay masyadong mabigat para hawakan ng talam. Dahil dito, sinimulan nilang pagtrabahuhan ang pagsugpo sa spell, ngunit sa bawat pagkakataon ay pareho pa rin ang resulta. Kalaunan, itinuro ni Grimoire kay Lloyd na ang problema ay wala sa spell, kundi sa essence na ginagamit nila sa pagsulat ng spell. Dahil sa pagkainteresado, nilinis ni Lloyd ang essence upang masuri niya at matuklasan na nawawala ang pangunahing sangkap na gawa sa mga core ng halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Lloyd si Diane kung mayroon siyang mga core, at sinabi ni Diane na wala. Dahil kailangan nila ang mga core, napagpasyahan ni Lloyd na palihim siyang lumabas ng kastilyo mamaya at magtungo sa isang piitan. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang biglang iminungkahi ni Silpha na manghuli sila ng halimaw sa isang kalapit na piitan. Ipinaliwanag niya na kinausap niya ang hari tungkol sa pagpapalawak ng pagkakalantad ni Lloyd sa mga bagay sa labas ng kastilyo, at pinayagan siya ng hari. Kinabukasan, dinala ni Silpha si Lloyd sa Adventurers Guild para magparehistro. Upang tapusin ang pagpaparehistro, hiniling sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa isang panukat na orb. Mabilis na piniga ni Lloyd ang kanyang mana upang maiwasan ang pagbasag nito sa orb, at pagkatapos itong masukat, ginulat niya ang lahat nang makakuha siya ng E. Pagkatapos ay sinabi ng receptionist na siya ang pinaka-maaasahan na adventurer na mayroon sila simula noong Silver Blader, ngunit hindi sumang-ayon ang mga nakarinig. Hindi pinansin ni Silpha ang mga talunan at humingi sa receptionist ng isang dungeon quest. Sinabi sa kanya ng babae na tanging ang mga grupo na may kahit isang birangkang adventurer lamang ang maaaring kumuha ng mga dungeon quest. Kaya ipinahayag ni Silpha ang kanyang nais na muling magparehistro bilang isang adventurer. Gayunpaman, ipinaliwanag ng receptionist na ibababa siya sa C-rank kung gagawin niya ito.
Nang sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga lalaki na guluhin si Silva, kaya pinutol niya ang bigot nito sa isang hiwa. Pumanig ang receptionist sa kanya at sinabihan ang talunan na mag-skedaddle dahil ang Silver Blader ay wala sa kanyang kakayahan. Nagulat ang lahat nang mabunyag na si Silva ang Silver Blader, at nang magsimula silang maghiyawan na parang mga walang pinag-aralang talunan, dumating si Tao. Inalok niya silang sumama sa pangangaso ng dungeon, ngunit sinimulan siyang hilahin ng selosang si Silva palayo. Pumayag lamang si Silva sa pansamantalang alyansa nang ibunyag niya na isa na siyang A-ranked adventurer. Pagkalipas ng ilang oras, nasakop nila ang dungeon. Kaya kinuha ni Lloyd ang chest at umuwi kasama si Silva upang pagtrabahuhan ang espada kasama si Diane. Nang matapos nila ito, sinubukan nila ito at nagulat si Diane nang muntik na nitong sirain ang training yard. Mabilis na naisip ni Lloyd na bawasan ang antas ng lakas ng mga natitirang espada. Ilang araw ang lumipas, matapos ang isang nakaka-stress na araw ng pagtatrabaho sa mga natitirang espada, humiga si Lloyd sa kama at handa ng matulog. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng presensya sa hardin at napaisip kung ano iyon. Upang masiyahan ang kanyang kuryosidad, hinarap niya ang lalaki at binakuran sila ng isang harang upang maiwasan ang panlabas na panghihimasok. Pagkatapos ay inalis ng tao ang kanyang balabal upang ipakita na siya ay isang babae at humingi ng tawad kay Lloyd sa kanilang gagawin. Bago pa man makapagtanong si Lloyd kung ano iyon, napansin niya na may nakapaligid sa kanya na isang matamis na amoy at nagsisimula na siyang makaramdam ng pamamanhid. Nahihilo rin siya at napagtanto na sinusubukan siyang patumbahin ng babae gamit ang lason. Kaya nag-activate siya ng isang purifying spell. Nakakagulat na hindi iyon gumana. At nang kumpirmahin ng babae na walang ginawa siya na makakapaglinis or makakapagpawalang bisa sa mga epekto ng lason nito, napagtanto niyang ginagamit nito ang kanyang mana upang palaganapin ito. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa mga taong ipinanganak na may mga natatanging kakayahan na kilala bilang mga blighted. Nang tanungin niya ito kung isa siya sa kanila, kinumpirma nito na isa siya at sinabing ang pangalan niya ay Rin. Pagkatapos ay nilusot niya ang harang ni Lloyd. At pagkatapos niyang makatakas, sinabi ni Lloyd kay Grimoire na mahusay si Rin. Humanga siya kung gaano kadali nitong nakapasok sa kastilyo at itinago ang kanyang presensya mula sa lahat. Sinabi sa kanya ni Grimoire na hindi pa ito ang tamang panahon para humanga siya sa taong lamason sa kanya, ngunit tiniyak ni Lloyd na maayos lang siya. Ipinaliwanag niya na lumipat siya sa chi breathing nang hindi gumana ang kanyang purification spell. Nagulat, tinanong ni Grimoire kung bakit hindi niya hinabol si Rin, at sinabi sa kanya ni Lloyd na dahil gusto niya itong gamitin para mahanap ang taguan ng kanyang gang. Kumbinsido siya na kabilang ito sa Assassin's Guild, na ayon kay Silva ay binubuo ng mga taong may kakayahan tulad ng kay Rin. Pagkatapos ay nagbihis siya at gumamit ng spectral detection para mahanap kung saan nagpunta si Rin. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis kasama si Grimoire, tumakbo sina Silva at Shiro sa hardin dahil sa wakas ay napagtanto ng katulong na may mali, ngunit wala siyang nakitang tao roon. Sa ibang bahagi ng kaharian, pinagalitan si Rin ng isa sa mga miyembro ng kanyang gang na nagngangalang Galilea dahil sa pag-iwan kay Lloyd na buhay. Habang nagtatalo sila, isa pang miyembro, si Talia, ang nag-anunsyo na mayroon silang bisita. Sa sandaling iyon, si Lloyd, na palihim na nagmamasid sa kanila, ay nagpakita ng kanyang sarili, at nagulat si Rin. Tiyak na sigurado siyang pinahina siya ng kanyang lason, ngunit ang pagkakita sa kanya sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Sa kabilang banda, nakilala ni Galilea si Lloyd at sinabihan ang kanyang grupo na kailangan nilang alisin siya. Agad na umatake si Bob Island, ang lalaking may kakayahang bumaluktot sa kanila, ngunit madaling naiwasan ni Lloyd ang mga atake. Sinubukan ni Crow ang kanyang swerte at nagawang pilitin si Lloyd na bumagsak sa lupa gamit ang kanyang mababang budget na pamamaraan ng cursed speech. Sinubukan ni Galilea na hampasin si Lloyd, ngunit umiwas ang prinsipe ngunit nasalo lamang ng kanyang malagkit na likido. Walang ibang nagawa si Lloyd kundi ang mag-alis ng suot. At habang lumulutang siya sa ibabaw nila, nagpa siya si Talia na subukan ang kanyang swerte. Gaya ng inaasahan, hinarang ni Lloyd ang kanyang atake. Ngunit ang nakakagulat ay gumamit siya ng isang piraso ng tela, na pinatibay niya gamit ang mahika para gawin ito. Nang mapagtanto na hindi siya makakatama, biglang tinusok ni Talia ang kanyang hita, at halos kaagad, nagpakita ang parehong pinsala sa hita ni Lloyd.
Ipinaliwanag ni Talia na ang kanyang kakayahan ay nagbigay daan sa kanya upang ibahagi ang kanyang sakit at mga pinsala sa sinumang nasa kanyang paningin, at humanga si Lloyd. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka na saktan si Lloyd, umatras siya at tumayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay sinabihan nila si Lloyd na sumuko dahil hindi siya makakalabas doon ng buhay. Ngunit tumawa lamang ang bata at pinagaling ang kanyang sarili, na siya namang nagpagaling kay Talia. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon at ganoon din si Talia. Kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kung siya ang sapilitang pumutol sa kanya. Dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong tumugon, ginawang mga talim ng baliw na batang lalaki ang mga telang tali sa kanyang mga kamay at sinimulang atakihin ang mga ito. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit hindi sila binigyan ni Lloyd ng pagkakataong gawin iyon. Nang tamaan niya si Crow, nagdulot ito ng domino effect dahil itinulak ni Crow si Galilea papalapit kay Talia. At nang sinubukan niyang gumalaw, ang mga malagkit niyang sapot ay nagdala sa mga damit ni Talia. Sa kabila nito, inatake pa rin ni Lloyd si Talia. At nang tumama ang katawan nito sa pader, naulipat sa kanya ang sakit na naramdaman niya. Hindi nakakagulat, nagustuhan ito ng masukastikong bida, at ginamit ni Galilea ang sandaling iyon upang subukang hulihin siya. Binigyan siya ni Lloyd ng mad-ulash na pagkadulas at pagkatapos ay pinalipad siya nito sa pader tulad ng ginawa niya kay Talia. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Rin, na hindi gumalaw kahit isang kalamnan, kung gaano kasaya si Lloyd at nakumbinsi na isang baliw ang kanilang kinakaharap. Nakuha ng mga salita ni Lloyd ang atensyon ni Rin, kaya tinanong niya kung bakit hindi siya inaatake tulad ng iba. Ipinaliwanag ni Galilea na kung sasali si Rin sa laban, masasawi silang lahat sa loob ng ilang segundo, tulad ng iba pa sa kanila. Hindi niya makontrol ang kanyang mga kapangyarihan, kaya gumawa siya ng isang malay na desisyon na iwasan ang anumang bagay na magti-trigger sa kanila. Nagsimulang magkwento si Galilea tungkol sa kung paano silang lahat ay mga itinakwil na kinamumuhian ng lahat, at habang mas nagsasalita siya, lalo siyang nagagalit. Sumugod siyang muli kay Lloyd, ngunit lumayo ang prinsipe at hinampas ito ng isang nakakakuryenteng spell. Nang makitang nasasaktan si Galilea, sinubukan ni Rin na atakihin si Lloyd, ngunit naharangan siya ng harang ni Lloyd. Gayunpaman, tumanggi siyang umatras at patuloy na sinuntok ang harang, umaasang masira ito, tulad ng ginawa niya sa kastilyo. Sa kasamaang palad, ang tanging nagawa niya ay ang pagpapakawala ng kanyang lason. At kahit na binalaan siya ni Lloyd, tumanggi siyang tumigil. Kalaunan, nagsalita si Galilea at tiniyak sa kanya na maayos siya. Lumabas na ang spell na ipinataw sa kanya ni Lloyd ang nagayos ng anumang problema sa kanyang mana, at maaari na niya itong kontrolin. Ipinaliwanag ni Lloyd na inukit niya ang spell sa katawan ni Galilea upang maiwasan ang paglabas ng mana ng kanyang katawan nang hindi mapigilan. Nagsimulang umiyak si Galilea sa tuwa, dahil hindi niya inaasahan na darating ang isang araw na tulad nito. Kalaunan, tinulungan ni Lloyd ang iba na ayusin ang kanilang problema sa pagtagas ng mana, at pagkatapos niya, gumawa si Talia ng mga bagong damit para sa kanya. Pagkatapos nito, nagdaos sila ng isang pagdiriwang na hapunan at ikinwento sa kanya ang kanilang kwento ng pinagmulan ng kontrabida. Tila, nagsimula ang lahat ng ang kanilang pinuno, si Jade, na maaaring mag-teleport kahit saan sa mundo, ay umuwi pagkatapos mawala ng ilang sandali. Ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang ideya na tanggapin ang mga trabahong tinanggihan ng Adventurers Guild, at sinabing makakatulong ito sa kanila na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang ideya na balang araw ay makikilala sila ng mga ayaw sa kanila ay nakaakit sa kanila, kaya sumang-ayon sila sa plano ni Jade. Sa paglipas ng mga taon, tinanggap nila ang bawat kadudad ang trabaho na dumating sa kanila, at dahil doon, nakilala sila bilang Assassin's Guild, ngunit wala silang pakialam. Isang araw ay nakatanggap sila ng impormasyon na ang pinuno ng Lord Oas ay nagpaplano na atakihin ang Salem. Kaya umalis si Jade upang mang-alap ng karagdagang impormasyon at hindi na bumalik. Habang tinatapos ni Galilea ang kwento, biglang nagpakita ang isang sulat sa tabi ni Lloyd, na ikinagulat ng lahat. Maya-maya pa, sinundan ni na Silpha at Shiro si Lloyd hanggang sa Taguan, ngunit walang tao roon. Ang tanging natagpuan nila ay isang sulat na ibinalik nila kay Albert, at nagalit ang prinsipe matapos itong mabasa. Tila isinulat ni Lloyd na sasamahan niya ang guild upang bisitahin ang pinuno ng Lord Oas.
Ngunit kumbinsido si Albert na dinukot nila ang kanyang kapatid. Hiniling ni Diane sa kanya na huwag magpadalos-dalos sa conclusion at magsimula ng digmaan dahil sa wala, at napagtanto ni Albert na tama siya. Gayunpaman, nang ipakita sa kanya ni Silpha ang mga sirang damit ni Lloyd, nagalit siya. Kanina, tiningnan ni Lloyd at ng mga asasin ang sulat na biglang nagpakita at nalaman nilang galing ito kay Jade. Sa sulat, isinulat ni Jade na pinatalsik niya ang pinuno ng Lord Oas at inanyayahan ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya upang magtulungan sila upang makipagkasundo sa kaharian ng Salem. Natuwa ang grupo na makarinig mula sa kanya, at hiniling ni rin kay Lloyd na sumama upang matulungan niya si Jade tulad ng pagtulong niya sa kanila. Sumang-ayon si Lloyd, ngunit itinuro na maaaring kontrolado na ni Jade ang kanyang mga kapangyarihan dahil ang sulat ay nailipat sa kanilang lokasyon. Parang isang nakakagulat na alon ang tumama sa grupo sa kanyang mga salita, at nagsimula silang magduda. Ngunit tumanggi si Rin na magtiwala kay Jade. Sinabi niya sa kanila na kailangang may makatwirang paliwanag sa nangyari at hinimok silang manatiling bukas ang isipan. Naunawaan ni Lloyd ang kanyang desperasyon sa sandaling iyon, kaya inaliw niya ito at tiniyak na sasamahan pa rin niya sila sa Lord Oas, pangunahin dahil sa pagiging mausisa niya kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Jade. Bumalik sa kasalukuyan, lumapag ang Lloyd Mobile sa labas ng Lord Oas upang makapagpahinga at makahinga ang mga pasahero nito. Dahil hindi makaupo ng tahimik, nagboluntaryo si Rin na pumunta sa kakahuyan at manguha ng pagkain para sa grupo, at walang kumontra dito. Habang wala siya, binigyan ng kanyang barkada si Lloyd ng maikling buod tungkol sa kanyang buhay at kung bakit siya masyadong nahuhumaling kay Jade. Ipinaliwanag nila na noong mas bata pa siya, nasawi ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang mga kapangyarihan, kaya naiwan siyang mag-isa. Ginugol niya ang mga sumunod na ilang taon sa pamumuhay na parang si Tarzan hanggang sa matagpuan siya ni Jade isang araw at inuwi siya. Ang kanyang mabangis na pag-uugali ay nagpatigil sa barkada, at nang malaman nila ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, agad nilang sinabihan si Jade na ibalik siya. Gayunpaman, tumanggi si Jade at nagawa nilang kumbensihin sila na hayaan si Rin na manatili at manirahan kasama nila. Dahil lumaki siya sa ilang, ginampanan ni Galilea ang papel ng kanyang guro. Sina Crow at Talia ang nagdisenyo ng mga damit para sa kanya, at si Jade ay nagukit ng isang spell sa mga ito upang mapigilan ang kanyang lason. Binigyan din siya ni Jade ng hair clip upang makumplito ang kanyang hitsura, na nagpaiyak sa kanya. Ang araw na iyon ang simula ng kanilang magkakapatid na ugnayan. Bumalik sa kasalukuyan, nagluto si Rin ng hapunan para sa lahat, ngunit dahil mukhang putik at tubig ito, tumanggi silang kainin ito. Sinubukan nilang magmakaawa kay Crow na baguhin ang menu gamit ang kanyang kakayahan, ngunit pinabulaanan siya ni Rin at sinabihan silang kainin ang ibinigay sa kanila. Sa pagtatangkang makawala rito, sinabi ni Talia na hindi maaaring kumain si Lloyd ng ganoong kadudad ang pagkain dahil isa siyang prinsipe, na ikinalungkot ni Rin. Gayunpaman, nagulat silang lahat nang magsimulang kumain si Lloyd at idineklara ang pagkain na karapat-dapat sa 5-star rating. Dahil doon, natikman nilang lahat ang pagkain at sumang-ayon na hindi lahat ay base sa hitsura. Ang panonood sa kanilang pagkain ay nagpasaya kay Rin, at umaasa siya na kapag sa wakas ay nagkita na sila ni Jade, masisiyahan din ito sa kanyang niluluto. Ang pag-iisip kay Jade ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan nang ipaalam nito sa kanila na isinasaalang-alang ng Guild ng Adventurer ang pag-alis ng kanilang mga bounty. Naging masaya sila dahil sa wakas ay maaari na silang mamuhay ng normal. At sa kalagitnaan ng pagdiriwang, ikinwento ni Jade sa kanila ang tungkol sa kanyang nakaraan. Tila, siya ang ikatlong anak ng pinuno ng Lord Oas, ngunit umalis siya sa bahay dahil ang kanyang pamilya ay walang puso kundi mga snob. Nang matapos niya ang kanyang kwento, sinabi ng lahat maliban kay Rin na pinaghihinalaan nila na hindi siya taga-slum dahil sa kanyang paraan ng pagdadala ng sarili. Tiniyak din nila sa kanya na kung sakaling gusto niyang kalabanan ang kanyang pamilya, susuportahan nila siya, at nagpasalamat si Jade sa kanila. Nangako siya na hindi niya sila pababayaan, at ipinangako nila sa kanya ang parehong bagay, idinagdag na tutuparin nilang lahat ang kanilang mga pangarap ng magkasama. Bumalik sa kasalukuyan, umiyak si Grimoire ng malakas dahil sa kwento ni Rin, ngunit nakatulog si Lloyd dahil sa pagod na pagod siya sa lahat ng aktibidad sa araw. Maya-maya, nagsimula nang magtungo ang grupo sa Lord Oas, at binuhat ni Galilea ang natutulog na si Lloyd.
Nang makalapit na sila, iminungkahi ni Rin na iwan na lang si Lloyd para makapag-imbestiga sila sa unahan para sa anumang banta. Pumayag ang iba at hiniling kay Grimoire na manatili kasama si Lloyd at bantayan siya, ngunit tiniyak sa kanila ng demonyo na hindi kailangan ni Lloyd ang kanyang proteksyon. Pagdating nila sa kastilyo, nakita nilang lahat ay naghahanda para sa isang salo-salo at nagtaka kung ano ang okasyon. Sinuri rin ni Grimoire ang anumang malas, at nang makumpirma niyang walang kahit isang kaluluwang nagtatanim ng agresyon, nilapitan sila ng isa sa mga katulong. Tinanong ng lalaki kung sila ba ay mga kaibigan ni Jade, at sinabi nila sa kanya na sila nga. Agad niyang ipinaalam ang kanilang presensya sa lahat, at sa kanilang pagkagulat ay tinanggap nila sila na parang maharlika at inalok sila ng mga upuan. Di nagtagal, dumating si Jade at nagpanggap na nagpapalit ng kanyang damit gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Nang tanungin siya ni Galilea tungkol dito, ipinaliwanag niya na natutunan niyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan noong siya ay nasa Lord Oas, at ang kanyang mga kaibigan ay labis na natuwa para sa kanya. Nang makita silang masaya at payapa, nagpa siya si Grimoire na sunduin si Lloyd. Ngunit bago pa siya makalayo, naging masama ang takbo ng mga bagay-bagay. Biglang nagbago ang anyo ng mga tao, at ginamit ni Jade ang mga kapangyarihan ni Crow upang itulak ang kanyang mga kaibigan sa lupa bago magsalita sa karamihan. Lumabas na inimbitahan niya sila sa Lord Oas upang nakawin ang kanilang mga katawan at kapangyarihan. Sinubukan silang tulungan ni Grimoire, ngunit sinipa siya ni Jade ng napakalakas kaya't lumipad siya palabas ng kastilyo at bumagsak sa tabi ni Lloyd. Nagising si Lloyd dahil sa kaguluhan, kaya't natarante na ipinaliwanag ni Grimoire ang nangyari. Pagbalik sa kastilyo, isang nalilitong rin ang nagtanong kay Jade kung bakit niya sila sinuway. Sinabi sa kanya ni Jade na ito ay dahil hindi siya si Jade, kundi si Jesarmi, isang demonyo mula sa ilalim ng lupa. Kinuha niya ang katawan at kapangyarihan ni Jade matapos niyang masira ang kanyang isipan at mawalan siya ng gana na mabuhay. Ngayon, ibibigay niya si Rin at ang iba pa sa 5 maswerteng demonyo para gawin ang parehong bagay na ginawa niya kay Jade sa kanila. Nang sabihin niya ito, nagsimulang mag-agawan ang mga demonyo para makuha ang unang pumili. Kaya binuhat niya si Rin para ihagis ito sa kanila. Gayunpaman, nang mapansin niya ang marka sa braso nito, tinanong niya kung ano ito at kung sino ang naglagay nito sa kanya dahil hindi niya ito nakita sa mga alaala ni Jade. Tumanggi si Rin na sumagot, at kahit na sinubukan niyang gamitin ang kakayahan ni Crow para pilitin siyang magsalita, kinagat niya ang kanyang dila. Bigla, siya at ang iba pa ay natabunan ng mga harang, at sa sumunod na sandali, ang kastilyo ay tinamaan ng isang malakas na spell. Ang resulta ng pagsabog ay isang hukay ng lava, at lahat ng duwag na demonyo ay nagsimulang pumiglas sa takot sa kung ano ang mangyayari. Hindi sila pinansin ni Lloyd, at pagkatapos niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan, inutusan niya silang umalis upang mahawakan niya ang mga demonyo. Ayaw umalis ni Rin dahil natatakot din siyang mawala siya, ngunit hinawakan siya ni Galilea at ipinaliwanag na kung mananatili sila, haad lang sila sa daan ni Lloyd. Habang tumatakas sila, inutusan ni Jesarmi ang kanyang mga tauhan na habulin sila, ngunit namagitan si Lloyd, at inatake sila gamit ang mga spell na inilagay niya kanina. Nang makita ito, sinubukan nilang tapusin siya, at ginamit ni Jesarmi ang kanyang sinumpaang pananalita upang utusan si Lloyd na masawi. Pinigilan ng harang ni Lloyd ang mga mabababang demonyo, ngunit dumaan ang sumpa ni Jesarmi at tatamaan sana siya kung hindi siya sinigawan ni Grimoire na gumalaw. Matapos tamaan ng sumpa ang mga demonyong nasa daanan nito, sinuri ito ni Lloyd at napagtanto na ito ay spell para sa atake sa puso. Pinayuhan siya ni Grimoire na umalis, sinasabing si Jesarmi ay hindi isang taong kaya niyang talunin dahil isa siyang mataas na ranggong demonyo. Bilang konteksto, ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay may mga ranggo na nagtatakda ng kanilang kapangyarihan. Ang mga demonyong humahabol kay Rin at sa iba pa ay nasa pinakamababang ranggo, kaya naman sila naapektuhan ng unang pag-atake ni Lloyd. Si Pazuzu ay isang demonyong nasa ika-8 ranggo. Siya ay nasa ika-3 ranggo, at si Jesarmi ay mas mataas kaysa sa mga nasa unang ranggo. Sa madaling salita, isa siyang Demon Lord, at alam ng lahat na ang mga Demon Lord ay hindi biro. Sa halip na matakot, nilapitan ni Lloyd si Jesarmi at nagpakilala. Sinabi niya na pupunta siya sa Lord Oas para makipagkita kay Jade, ngunit dahil kay Jesarmi, hindi iyon nangyari.
Sinabihan siya ni Jesarmi na ikwento ang kanyang kwento sa isang taong may malasakit, at sinabing kailangan pa ring magbayad ni Lloyd sa pagsira sa kanyang kastilyo at pananakit sa kanyang mga allopiers. Habang nakatitig sila sa isa't isa, binalaan ni Grimoire si Lloyd na mag-ingat dahil kahit makapangyarihan ang kanyang mga spell, hindi nito masasaktan si Jesarmi. Sa sumunod na sandali, lumikha at nagpaputok si Jesarmi ng isang mana dart kay Lloyd. Ngunit naghanda si Lloyd ng maraming harang upang pigilan ito. Dumaan ang dart sa unang dalawang harang, dahilan upang medyo matarante si Lloyd, ngunit humanga si Jesarmi sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ang limitasyon ni Lloyd sa pamamagitan ng paglikha ng ilang mana spears at pagpapadala ng mga ito sa kanya. Sinundan ng mga sibat si Lloyd kahit saan na parang mga aparatong panghomang, sinisira ang kanyang mga harang isa-isa dahil masyadong abala si Lloyd sa pag-iwas na matusok. Hindi niya napansin nang mag-teleport si Jesarmi sa tabi niya hanggang sa sipay niya ang harang patungo sa mga sibat. Nagsimulang magdasal ang takot na si Grimoire, ngunit mabilis na lumikha si Lloyd ng isang golem na nagpoprotekta sa kanila. Samantala, ang mga demonyo at ang mga miyembro ng guild na huminto upang manood ng palabas ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Gayunpaman, biglang naalala ng mga demonyo na nasa orasan sila at humarap kay Rin at sa iba pa. Dahil nakakandado ang mga gate, hindi sila makatakbo, kaya nagpasya si Bob Island na akyatan ang pader at pumunta sa kabilang panig para buksan ito para sa kanila. Pagbalik kay Lloyd, umiiyak na si Grimoire, ngunit sinabi sa kanya ng batang prinsipe na hindi malulutas ng pag-iyak ang kanilang problema. Sa kabilang banda, humanga si Jesarmi sa katotohanang hindi natinag si Lloyd sa mga pagtatangka nitong tapusin siya. Nang banggitin niya na ang tanging bagay na ikinagulat ni Lloyd ay noong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa teleportasyon, sinabihan siya ni Lloyd na huwag angkinan ang hindi sa kanya. Iginiit ni Jesarmi na pagmamay-ari niya ito dahil magagamit niya ito, hindi tulad ni Jade, na hindi niya ito makontrol simula nang siya ay ipanganak. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipagmalaki kung paano ang mga demonyo ay mas nakahihigit na lahi at kung paano hindi karapat-dapat ang mga tao sa mga kapangyarihang ipinanganak sa kanila. Ayon sa kanya, ang kahangahangang mga pakpak ni Jade ang nakakuha ng kanyang atensyon mula sa Netherworld, at doon niya nalaman ang tungkol sa mga blighted. Matapos angkinan ang katawan ni Jade, napagpasyahan niya na ang layunin ng isang blighted sa buhay ay maging isang sisidlan para sa isang demonyo. Habang nagsasalita siya, lumikha siya ng mas maraming sibat na may mana at sinabi kay Lloyd na gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Sinabi rin niya na gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Lloyd at pagkatapos ay pamitik ng kanyang mga daliri. Sa isang kisap mata, isa sa mga sibat ang tumagos sa katawan ni Lloyd, ngunit hindi nasiyahan si Jesarmi, kaya pamitik muli siya ng kanyang mga daliri. At ang mga natitirang sibat ay sumama sa ibang sibat habang hinahangaan niya ang kanyang likhang sining na ang katawan ni Lloyd ang sentro. Napagpasyahan niyang pangalanan itong Shadow Wolf para lang sa kasiyahan. Samantala, abala ang mga assassin sa pakikipaglaban sa mga demonyo para bumili ng oras. Nang sa wakas ay nagawang buksan ni Bob Island ang mga gate, nauna sina Rin at Crow. Ngunit bago pa man makasunod si Natalia at Galilea, nakawala ang mga demonyo sa bitag na kanilang kinalalagyan. Agad na hiniwa ni Talia ang kanyang sakong at inilipat ang pinsala sa mga demonyo kaya hindi sila makagalaw, ngunit nakulong din siya nito kasama nila. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kaibigan na pumunta, ipinapaalala sa kanila na itago ang kanilang presensya kapag narating na nila ang kakahuyan, ngunit walang balak makinig si Galilea. Itinulak niya si Rin at Bob Island palabas ng gate, at pagkatapos itong i-lock, tumabi siya kay Talia. Alam na niya na sinusubukan nitong isakripisyo ang sarili, kaya nangako siyang bibilhan siya ng oras hanggang sa magawa niya iyon. Nang maunawaan ng mga demonyo ang ibig niyang sabihin sa kanyang sinabi, sinubukan nilang pigilan si Talia, ngunit ginamit ni Galilea ang kanyang malagkit na mga sapot laban sa kanila. Mula sa labas ng gate, umiyak si Rin at nagmakaawa kay Talia na huwag ituloy ang kanyang plano, ngunit iginiit ni Talia na ito lamang ang paraan upang mailigtas ang iba sa kanila. Bago pa makasagot si Rin, nagsalita si Jesarmi, sinasabing lahat sila ay talunan kung naniniwala silang makakatakas sila. Tiniyak niya sa kanila na ang tanging lugar na pupuntahan nila ay ang kabilang buhay, kung saan si Lloyd, na nasawi sa pagsisikap na tulungan sila, ay maghihintay upang salubungin sila ng bukas ang mga braso. Nang sandaling